Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat at nasa Exodus chapter 7 na po tayo at ang aking pong babasahin ay sa verses 1 to 7. Ang sabi rito, sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos na sa harapan ng paraon at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sasabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa paraon na payagan na kayong umalis ng Ehipto, ngunit patitigasin ko ang puso ng paraon. At gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto, ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo. Ang aking bayan, ang mga Israelita, makikilala ng mga Ehipto na ako si Yahweh. Kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay, ay inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita. At ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng iniutos ni Yahweh. 80 taon si Moises at 83 naman si Aaron ang makipag-usap sila sa paraon. Mula sa chapter 1 hanggang ngayon, dito sa akin verses 7, hindi pa natutupad yung pangako ng ating Panginoon na paalisin, mapaalis na tong mga Israelita dito sa Ehipto. Hindi pa man natutupad, pero ang paalala sa atin dito, wait patiently tayo, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon na nasa kagitnaan nasa ng Diyos sa sitwasyon na to, sa mga Israelita, sa mga paghihirap pa nila. Naroon naman, di po ba, pumupunta sila Moises upang iparating yung mensahe ng Panginoon na nagpapakita sila ng kababalaghan, ng himala doon sa Ehipto na ito'y nakikita rin ng mga taga-Israelita. Isang patunay lang na doon sa sitwasyon nila, sa kahirapan nila, nandun pa rin ang Diyos, na magkaroon sila ng pag-asa na sila ay maiiahon ng ating Panginoon doon sa sitwasyon na dinadanas nila. Ang nais lamang ng ating Panginoon, yung marunong tayong maghintay, marunong tayong sa ating paghihintay ay andun yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon na lahat ito ay gagawin ng ating Panginoon. Yung kanyang pangako ay kanya tutuparin. Nasa ng Diyos sa sitwasyon na gano'n, na nagdadana sila ng kahirapan, nandun yung comfort po, kino-comfort sila sa tuwing pupunta si Moises doon. Yun man ay ganun talaga yung ating pananampalataya, yun yung sinusubukan sila kung gaano sila mananampalataya sa sitwasyon na nandoon sila sa pagsubok sa kanilang kahirapan. Pero kapag ang ating Panginoon ay nangako, ito ay gagawin niya. Hindi niya tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya nandun lang, tama lang na dapat lamang po tayo ay wait patiently at saka magtiwala sa ating Panginoon na darating talaga yung tamang panahon na iaahon tayo doon sa mabigat na sitwasyon. Walang mabigat na sitwasyon kapag kumilos ang Diyos. Tsaka pinapakilala rin dito may dito sa katauhan ni Moises at doon sa Ehipto na pinapakita ng ating Panginoon na kapag dito may dalawang katauhan, isang mabuti, isang masama doon sa katayuan ng Ehipto. Pero nakakapagtanong, bakit kaya patitigasin pa ng Diyos yung pwede naman na mairesolba sila agad, pero pinakikita ng ating Panginoon kung gaano siya makapangyarihan, sa kabila ng ganoong kahigpit ng Ehipto. Wala siyang magagawa kapag ang Diyos na ang kumilos, kapag ang Diyos na yung ibinigay ng ating Panginoon yung kahatulan sa kanila. Nais lang ng ating Panginoon na magpakilala din dito sa Ehipto, sa paraon, na bukod sa kanya pinaniwala ang Diyos,
higit sa kanyang Diyos, sa pagiging matigas niya. Pwede, binibigyan siya ng chance ng Panginoon. Di po ba, hindi naman agad-agad ginagawa ng Lord yung parusa sa kanya eh. Kinabukasan pa, no? Kaya may chance pa, meron pang oras at panahon na para magsisi siya at baguhin niya yung puso niya. Pero ganun pa man, sa daming chance binibigyan ng ating Panginoon, hindi siya nagbabago. Pilit siya nagmamatigas. Kaya naman, ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng himala para magpatunay na siya ay siya'y dakila. Pero, isa din dito dun sa edad nila Aaron at saka ni Moises, wala pong edad, no? Walang batayan ng edad na magpapakilala ang Diyos. Kahit po ito'y tayo matanda na o maaga pa natin nakilala ang Diyos, merong panahon na magpapakilala ang Diyos sa ating buhay. Yun lamang po at maraming salamat. God bless you all. Ng gabi po, ito po yung isisyo sa Exodus 7 verse 6 to 8. At ginawa ni na Moses at Aaron ang lahat ng iniutos ni Yahweh. 80 taon si Moses at 83 naman si Aaron nang makipag-usap sila sa Paraon. Sinabi pa ni Yahweh kina Moses at Aaron. Amen po. Salamat po sa bawat isa. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 7 verse 9 to 12. Kapag sinabi sa inyo ng Faraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at magiging ahas iyon. Nagpunta nga sila sa Faraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito. At naging ahas nga ang tungkod, kaya ipinatawag ng Faraon ang mga matatalinong tao at mga salamangkero at sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan ay ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din, ngunit ang mga ito'y nilulun ng tungkod ni Aaron. Yun lang po. Salamat. Amen. Babasahin ko po Exodus chapter 7 verse 13 to 15. At ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila, gaya nagsinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang puso ni Paraon ay nagmatigas. Ayaw niyang paalisin ang bayan. Pumaroon ka kay Paraon kinaumagahan. Narito siya'y pasa sa tubig. At ikaw ay tataya sa tabi ng ilog upang matagpuan mo siya. At ang tungkod ng naging ahas ay iyong tatagnan sa iyong kamay. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isishare ngayon ay sa Exodus chapter 7 verse 16 to 19. Sabihin mo sa kanila ng ganito, pinapupunta ako rito ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo upang sabihin sa iyo na payagan mong umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Hanggang ngayon ay ayaw mo pa rin sumunod. Ngunit tiyak, kikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tingnan mo, ihahampas ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig at mamamatay ang mga isda. Dahil dito, babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig na ito. Idinugtong pa ni Yahweh, pagkatapos sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga batya at tapayan. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po tayo magbabasa ng ating pong daily devotion. At dito po sa chapter 7 po tayo
At ang aking pong babasahin ay dito po sa chapter 7, verse 20 to 25 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ginawa ni na Moises at Aaron ang inuutos sa kanila ni Yahweh. Sa harapan ng paraon at ng mga tauhan nito ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo ang mga tubig, namatay ang mga isda at bumaho ang ilog, kaya't hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipsyo sa pamamagitan ng kanyang lihim na karunungan, kaya't lalong nagmatigas ang paraon. Ayaw pa rin niyang pakinggan sina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang ginawa nila ay hindi pinansin ng paraon at umuwi na lang ito sa palasyo. Samantala, ang mga Ehipsyo ay humukay sa tabing ilog upang kumuha ng inumin sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. At lumipas ang 7 araw ay lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. Amen. Dito po sa talatang ito na binasa ko, bibigyan ko po ng kaunting explanation sa akin pong pagkaunawa at sa biyaya po ng ipagkakaloob sa akin ng Panginoon na kaalaman dito sa aking binasa. At dito po natin makikita na ginawa nga po ni Aaron ang pinagutos po sa kanila ni Yahweh. At dito po natin makikita na nagkatotoo po yung sinabi po ng ating Panginoon na magiging dugo ang lahat ng tubig sa Ehipsyo. Ito po yung una pong dinanas na kaparusahan po ng ating Panginoon sa mga Ehipsyo dahil nga po sa katigasan po ng puso ng paraon. At sa ating pong mga binasa, naalala po natin na sinabi naman po ng ating Panginoon na patitigasin ko ang puso ng paraon. At ito nga po, nakita na nga natin dito na ganun na nga po ang nangyari sa paraon, na hindi pa rin po siya na pumayag. At ang ginawa nga po ay ng paraon ay umuwi na po ng palasyo. Kaya dito po sa talatang ito ay atin din pong mapapansin na doon po sa pamamagitan po ng karunungan din po ng mga salamangkero ay nagawa rin po nilang ganun, kaya rin po siguro lalong nagmatigas din po ang paraon na hindi po siya actually na naniniwala na yung pangyayaring iyon ay kagagawa ng ating Panginoon. Kaya dito po natin makikita sa kung talaga po tayo ay hindi po talaga susunod sa kautusan ng Panginoon, pipili rin pong gawin ng Panginoon yung para maging matigas din po ang ating kalooban. Dahil nga po, siya po ang may hawak ng ating pong buhay, siya po nakakaalam kung ano po talaga yung nasa sa loob natin. Kaya, ang mas mabuti po talaga na tayo po ay umayon at sumunod po sa ating Panginoon para po tayo ay maging maayos po at maging maganda po yung ating kalakaran na ayon po sa ating Panginoon. So, salamat po at God bless po sa ating lahat. At ako po'y magpapahinga at medyo pagod po. At ako po'y kagabiin natulog po'y mag-aalas 4 na. Ay pumasok po kanina ng trabaho kayo ng umaga. Tapos po nagdiretso po ko ng immigration. Medyo po na
Iba po yung pakiramdam ko, tinataliban na po ng antok. So salamat po sa biyaya po ng Panginoon. Kahit po paano nakapag-share po tayo ng ating gawain. At ito po ng mga ating gawain, ito wala naman po tayong pinararangalan. Hindi naman po yung ating sarili, kundi po yung ating Diyos na ating lagi pong itinataas. Salamat po and God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa dito ay sa Exodus chapter 7 verses 1 to 5 na sinasabi, Then the Lord said to Moses, See, I make you as God to Pharaoh, and your brother Aaron shall be your prophet. 2, you shall speak all that I command you, and your brother Aaron shall speak to Pharaoh that he let the sons of Israel go out of his land. 3, but I will harden Pharaoh's heart, that I may multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. 4, when Pharaoh does not listen to you, then I will lay my hand on Egypt and bring out my host, my people, the sons of Israel, from the land of Egypt by great judgment. 5, the Egyptians shall know that I am the Lord, when I stretch out my hand on Egypt and bring out the sons of Israel from their midst. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang po. God bless everyone. Or say she. Exodus chapter 7 verse 6 to 8. Moses and Aaron did just as the Lord commanded them. Moses was 80 years old and Aaron 83 when they spoke to Pharaoh. The Lord said to Moses and Aaron, Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 7 verse 9 to 12. When Pharaoh shall speak unto you, saying, Shew a miracle for you, when thou shalt say unto Aaron, Take the rod and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent. And Moses and Aaron went in unto Pharaoh, and they did so as the Lord had commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh, and before his servants, and it became a serpent. Then Pharaoh also called the wise men and the sorcerer, now the magician of Egypt. They also did in like a manner with their enchantment, for they cast down every man his rod, and they became serpent, but Aaron swallowed up their rods. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin po namin ni Hunami ay makikita sa Exodus 7 verse 13 to 16. Yet Pharaoh's heart became hard and he would not listen to them, just as the Lord had said, the plague of blood. Then the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is unyielding. He refuses to let the people go. Go to Pharaoh in the morning as he goes out to the river. Confront him on the bank of the Nile, and take in your hand the staff that was changed into a snake. Then say to him, The Lord, the God of the Hebrews, has sent me to say to you, Let my people go, so that they may worship me in the wilderness. But until now, you have not listened. Yun lang po, purihin ng Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 7 verses 17 to 20. Ito po ang sinasabi. This is what the Lord says. By this you will know that I am the Lord. With the staff that is in my hand, I will strike the water of the Nile, and it will be changed into blood. The fish in the Nile will die, and the river will stink. The Egyptians will not be able to drink its water. The Lord said to Moses, Tell Aaron, take your staff and stretch out your hand over the waters of Egypt, over the streams and canals, over the ponds and all the reservoirs, and they will turn to blood. Blood will be everywhere in Egypt, even in vessels of wood and stone. Moses and Aaron did just as the Lord had commanded. He reached his staff in the presence of Pharaoh, and his official struck the water of Nile, and all the water was changed into blood. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Exodus chapter 7
verses 21 to 25. Sabi po dito, and the fish in the Nile died, and the Nile stank, so that the Egyptians could not drink water from the Nile. There was blood throughout all the land of Egypt, but the magicians of Egypt did the same by their secret arts. So Pharaoh's heart remained hardened, and he would not listen to them as the Lord had said. Pharaoh turned and went into his house, and he did not take even this to heart. And all the Egyptians dug along the Nile for water to drink, for they could not drink the water of the Nile. 7 full days passed after the Lord had struck the Nile. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. God bless everyone.